Ito na mga ka-idol, ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano pinoproseso ang paggawa ng kaong. Ayan mga ka-idol, ito yung kaong na hinahalo sa dessert. Ayan, para mas lalo siyang sumasarap. Ngayon, papakita ko sa inyo ang proseso nito para magkaroon din kayo ng idea. Para malaman ninyo ang kaong kung saan ito galing. Ang kaong ay galing ito sa palm tree. Yung hawak ni Kuya, bunga ng palm yan. Yung bunga ng palm, dyan kukunin yung kaong. Mamaya malalaman nyo kung paano ito proseso, bakit nagiging kaong siya. Ganyan lang kaliit ang bunga ng palm na yan, na para siyang maliliit na bunga ng apple na malalim yung puwit niya. Pero mga ka-idol, maraming klase or variety ang palm. Kung makikita mo sa picture na yan, yun na po yung mga variety niya, no? Diba marami sila? Kaya huwag tayong magtataka na marami talagang pinoproduce ang palm tulad ng palm oil, palm dates, palm vinegar. So dyan silang galing. Kaya lang iba't ibang klase. Ang unang proseso dito mga ka-idol, nag-harvest sila. Tapos niluluto ito. Ang gagawin talaga dyan, ayan o, ipatong-patong nila muna yan. Yung hilaw mismo, yung bunga ng palm. Tapos sisindihan ito sa ilalim kapag marami na silang napatong. Ngayon naman, pag naluto na yan mga ka-idol, kusang maglaglagan lang yan. Nilalagyan nila ng screen sa ilalim para hindi siya diretso doon sa abo. At lalabas lang dito, no? Kukunin nila yan kapag naluto na. Kusang malaglag lang yan. Ngayon naman, kapag naluto na yan mga ka-idol, mayroon naman silang ina-assign na taga-putol. Pinuputol nila yung dulo. Ayan, para yung trabaho ay tuloy-tuloy. Ayan, yung mga babae naman ang na-assign dyan, taga-putol. Kasi malambot lang siya kapag pinuputol yan eh. Tapos ang lalaki naman, ang trabaho niya, taga-diin. Ayan oh. Tapos sa bawat bunga na yan, may 3 pirasong laman oh. Yan oh, pag dinidiin, 3 yung lumalabas. Kaya lumalaki talaga yung braso ng mga lalaki. Kasi sila yung taga-diin eh. Pag marami na silang nagawa niyan mga ka-idol, binabad nila ito sa tubig at hinugasan para mas lalo siyang puputi. Ayan o, nakikita ninyo. Para maganda siya tingnan kapag binibinta nila ito. Kung napapansin mo mga ka-idol, matrabaho talaga siya kasi isa-isahin mo siya, ilalabas yung puti na yan eh. Tapos ito naman yung finished product nila nakalagay sa plastic. Yung iba naman ay nakalagay sa garapon. Pero ang kaong doon sa kanilang lugar mga ka-idol, ginagawa nila itong pang-almusal, pananghalian, ginagawa na siyang pagkain kung wala silang bigas kasi ito, mabigat ito sa tiyan kaya matagal silang nagugutom kapag ito ay kinakain nila. Binabad lang nila sa tubig, nilagyan ng asukal or gatas, kaya mas lalo siyang sumasarap kainin. Ang kaong nag-originated ito sa Kalimantan, Borneo, bago ito sa Pilipinas. Siguro kaya mahal yung kaong sa merkado kasi sobrang hirap naman siyang gagawin. Talagang mangingitim pa yung kamay mo dito, mapawisan ka pa, tapos yung paglilinis nito, siyempre, kailangan mo pa siyang paputiin. Oh. Ang galing nga yung gumagawa nito mga ka-idol, talagang nagtiis lang sila para tayo ay makakain ng kaong. Kasi mahilig tayo gumagawa ng dessert. Yan oh, tingnan mo sobrang puti na oh, kapag binabad na sa tubig. Oh. Ang galing nga eh.